Amoy ng bagong lutong tinapay at matamis na ensaymada ang laging sumasalubong sa sinumang papasok sa tahanan bake shop. Para kay Liwayway Solana, ito ang amoy ng kapayapaan. Ito ang amoy ng isang buhay na buong puso niyang itinayong muli mula sa mga abo ng isang masakit na nakaraan. Ate Way, ganito po ba? Napangiti si Liwayway habang pinagmamasdan ang maliit na daliring may kulay rosas na icing na sinusubukang gumuhit ng bulaklak sa ibabaw ng isang cupcake. Si Maya, ang 7 taong gulang na anak ng kanyang suki, ay seryosong-seryoso sa kanyang ginagawa. Magaling Maya, dahan-dahan lang. Malambing niyang sabi, habang ginagabayan ang kamay ng bata. Parang nagsasayaw lang ang mga daliri mo. Isang matamis na ngiti ang isinukli ng bata sa kanya. Sa loob ng 4 na taon, sa mapayapang bayan ng Sanhiraya, ang mga ganitong sandali ang nagsilbing lunas sa kanyang puso. Ang tawa ng mga bata, ang pasasalamat ng mga customer, ang simpleng buhay na malayo sa dilim na minsan ay bumalot sa kanya. Ito ang kanyang tahanan. Nang matapos ang bata at masaya nitong tinanggap ang kanyang obra maestra, nagsimula ng magligpit si Liwayway. Mag-aalas 6 na ng hapon at unti-unti nang nilalamon ng kulay kahel na langit ang liwanag ng araw. Mula sa salaming bintana ng kanyang maliit na tindahan, tanaw niya ang payapang dagat na humahalik sa dalampasigan. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Salamat po, bulong niya sa kawalan. Salamat po sa kapayapaang ito. Habang pinupunasan niya ang mesang gawa sa kahoy, biglang may kumislap sa kanyang isipan. Isang alaalang hindi niya inaasahan. Isang kamay na marahang humahaplos sa kanyang bilugang tiyan. Isang pakiramdam ng pag-asa at takot na magkahalo. Pagkatapos ay isang sigaw. Isang matinis na sigaw na sinundan ng isang matinding kirot na gumuhit sa buo niyang katawan. Napapikit ng mariin si Liwayway at napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. 4 na taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay naroon pa rin, nakatago sa isang sulok ng kanyang puso, naghihintay ng pagkakataong muling manariwa. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala, hindi ngayon. Hindi na dapat pa. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Pilit na ibinabalik ang sarili sa kasalukuyan. Kinuha niya ang isang tray ng mga natirang pan de coco para ilagay sa lalagyan. Bukas, ipamimigay niya ang mga ito sa mga batang naglalaro sa plaza. Sa gitna ng katahimikan ng papalubog na araw, isang tunog ang bumasag dito. Ang ugong ng isang makinang hindi pamilyar sa pandinig ng mga taga-Sanhiraya. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang isang mamahaling itim na kotse na dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng tahanan bake shop. Ang kintab nito ay isang kakaibang tanawin sa simpleng kalsada ng kanilang bayan. Tila isa itong dayuhang nilalang mula sa ibang mundo. Kumunot ang noo ni Liwayway. Sino kaya ito? Baka turista na naligaw ng daan. Bumukas ang pinto sa driver's side. Unang lumabas ang isang sapatos na gawa sa mamahaling katad. Isang uri ng sapatos na alam niyang katumbas na isang buwang kita ng kanyang bake shop. Sumunod ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ngunit bakas sa tindig nito ang pagod at bigat ng panahon. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng napakabilis, parang isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang mukhang iyon, kahit nagkaroon na ng mga guhit ng edad at pag-aalala, hindi siya maaring magkamali. Ang mga matang iyon na minsan ay tiningnan siya na parang isang bagay lamang. Ang lalaking iyon na naging simula at katapusan ng kanyang pinakamasakit na bangungot. Ang anino ng kanyang kahapon ay nakatayo sa kanyang harapan. Mas matanda, mas pagod, ngunit walang dudang siya pa rin. Si Elias Montenegro,
Dahan-dahan itong naglakad palapit sa pinto ng bake shop. Ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Liwayway. Tumigil ito sa harap ng salaming pinto. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata nito, wala na ang lamig at awtoridad na dati niyang kinatatakutan. Ang nakita niya ay isang emosyong hindi niya mawari. Isang pinaghalong pagsisisi, kalungkutan, at isang bagay na hindi niya pinangahasan pangalanan. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng sanhiraya, binasag nito ang 4 na taong pader na itinayo ni Liwayway sa isang salita lamang. Liwayway. Ang pagtawag sa kanyang pangalan mula sa mga labi nito ay parang isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Nabitawan niya ang hawak na tray. Ang tunog ng metal na bumagsak sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa loob ng bake shop. Kasing lakas ng pagsabog ng kapayapaang ilang taon niyang iningatan. Ang kalansing ng bumagsak na tray ay tila nanatili sa hangin. Isang matinis na tunog na pumunit sa katahimikan. Nanatiling nakatitig si Liwayway kay Elias. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kanyang tagiliran. Ang lalaki sa kanyang harapan ay hindi gumagalaw. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya, puno ng mga emosyong hindi niya mabasa at ayaw niyang subukang unawain. Parara siyang isang usa na nasilaw sa liwanag ng paparating na sasakyan, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang isip niya ay nag-uutos sa kanyang mga paa na tumakbo, magtago, itulak ang pinto at isara ito ng mahigpit. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naparalisa ng multo ng nakaraan. Si Elias ang unang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan siyang yumuko upang pulutin ang nahulog na tray. Ang bawat galaw ay maingat, na para bang natatakot na baka sa isang maling kilos ay bigla na lang siyang maglalaho. Iniabot nito ang tray sa kanya. Patawad. Isang salita. Isang salitang 4 na taon niyang gustong marinig, ngunit ngayong nasa harapan na niya, ito'y lason sa kanyang pandinig. Ang salitang yon ay hindi kayang burahin. Ang mga gabing lumuha siya ng tahimik, ang sakit ng pagkawala, ang kahihiyan. Automatikong napaatras si Liwayway, umiiwas sa kamay nito na para bang ito'y apoy na makakapaso sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Ang boses niya ay naging isang pilit na bulong, garalgal at puno ng galit na matagal na niyang ibinaon. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Liwayway. Mag-usap tayo. Pakiusap ni Elias. Ang boses ay malayo sa dating awtoridad na kilala niya. Ngayon, ito'y pagod at puno ng pagsamo. Wala tayong dapat pag-usapan. Mabilis niyang sagot. Ang takot ay napapalitan na ng nag-alab na galit. Ang galit na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tapos na tayo, Mr. Montenegro? Tapos na ang lahat sa pagitan natin nung mong araw na umalis ako sa impyernong bahay ninyo. Isinara niya ang pinto, ngunit bago pa man ito tuluyang magsara ay mabilis na iniharang ni Elias ang kanyang sapatos. Pakiusap, ulit nito. 5 minuto lang. Umalis ka na! Sigaw niya at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi. Wala kang karapatang magpakita rito. Wala kang karapatang guluhin ang buhay ko. Sa wakas, tinanggal ni Elias ang kanyang paa. Ngunit bago pa man niya mailapat ng buo ang pinto, mayroon itong inilagay sa siwang, isang maliit at matigas na piraso ng papel. Isang business card. Hindi ako aalis sa Sanhiraya hanggat hindi mo ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, sabi nito mula sa labas. Maghihintay ako, Liwayway, gaano man katagal. At sa huling pagkakataon, isinara niya ang pinto ng buong lakas. Ang kalabog nito ay umaling-awngaw sa walang laman na bake shop. Isinusi niya ito, pagkatapos ay ang isa pang lock na para bang ang mga piraso ng metal na iyon ay sapat na upang harangan
Ang isang aninong kayang-kayang lagpasan ang anumang pader. Napasandal siya sa pinto. Ang likod ay dumidikit sa malamig na kahoy. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Doon, sa gitna ng amoy ng tinapay at asukal, niyakap niya ang kanyang sarili habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang tingin niya ay napunta sa business card na nasa sahig. Elias Montenegro, ang nakasulat sa gintong letra. Kinuha niya ito, kinuyom sa kanyang palad, hanggang sa maramdaman niya ang tulis ng mga gilid nito at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan. Hindi niya namalayan ng oras. Nang magising ang kanyang diwa, madilim na sa labas at ang tanging ilaw na lang ay nagmumula sa poste sa kalsada. Tumayo siya. Ang mga binti ay manhid. Hindi na niya tinapos ang pagliligpit. Isinara niya ang mga ilaw at umakyat sa kanyang maliit na apartment sa itaas ng bake shop. Ngunit ang gabing iyon ay walang dalang pahinga. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang malamig na tingin ni Elias noong una silang mag-usap tungkol sa kasunduan. Naaalala niya ang mapanuyang ngiti ni Amaranta sa tuwing ipinagsisilbi niya ito. Ang pakiramdam na siya'y isang kasangkapan lamang, isang sisidlan na walang sariling damdamin, walang sariling halaga. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Ang sanhiraya ay tahimik at natutulog. Ang kapayapaang ito, ang kanyang naging kanlungan. Ngunit ngayon, ang halimaw na kanyang tinakasan ay natagpuan na siya. Kinaumagahan, pilit niyang ibinalik ang sarili sa normal na gawain. Nagmasa siya ng harinan ng may sobrang diin. Naglagay siya ng icing sa mga cake nang may panginginig sa kamay. Pilit siyang ngumiti sa mga unang customer na dumating. "Magandang umaga, Aling Nena." Bati niya sa isang matandang babae na may dalang bayong. "Magandang umaga rin sa'yo, Wei. Ang bango talaga ng tinapay mo tuwing umaga." Nakangiting sabi nito. Habang naglalagay si Liwayway ng pandesal sa supot, sumilip si Aling Nena sa labas. "Aba, may bago kang manliligaw, Hija? Kanina pa yan sa kapihan sa tapat, ah. Hindi inaalis ang tingin dito sa bake shop mo. At gwapo, ha? Parang isang kutsilyo ang sumaksak sa dibdib ni Liwayway." Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyong itinuro ni Aling Nena at naroon nga siya. Nakaupo si Elias Montenegro sa isang mesa sa labas ng maliit na kapihan sa kabilang kalsada. May isang tasa ng kape sa kanyang harapan, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatuon doon. Nakatuon ito sa tahanan bake shop. Nakatuon ito sa kanya. Hindi ito isang masamang panaginip. Totoo siya. At gaya ng sinabi nito, hindi ito aalis. Lumipas ang 3 araw na tila isang laro ng pagpapakiramdaman. Sa bawat pagsikat ng araw, naroon si Elias sa kanyang pwesto sa kapihan, isang tahimik na anino na nagmamasid mula sa malayo. Hindi na siya lumapit, hindi na siya kumatok. Naghintay lamang siya at ang presensya niya ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw o pakiusap. Para kay Liwayway, ang bawat araw ay isang pagsubok. Pinilit niyang baliwalain ang lalaking nasa kabilang kalsada. Nag-focus siya sa pagmamasa ng tinapay, sa pagdedekorasyon ng cake sa pakikipag-usap sa kanyang mga suki. Ngunit sa bawat saglit na siya'y nag-iisa, nararamdaman niya ang mga mata nito na nakatutok sa kanya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng sarili niyang katahimikan. Ang mga taga-Sanhiraya ay nagsimula na ring magbulungan. Sino ang misteryosong estranghero? Bakit tila binabantayan nito ang bake shop ni Liwayway? Ang mga tanong ay lumulutang sa hangin, at bawat isa ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa ika-4 na araw, ang kalangitan ay tila nakiramay sa bigat na kanyang nararamdaman. Ang maliwanag na sikat ng araw ay pinalitan ng maitim at mabibigat na ulap. Pagsapit ng hapon, bumuhos ang isang malakas na ulan na sinabayan pa ng rumaragasang hangin. Ang dagat ay naging kulay abo at galit. Ang mga alon ay marahas na humahampas sa dalampasigan. Sa loob, si Liwayway ng bake shop,
pinagmamasdan ng unos mula sa salaming bintana. Ang mga tao sa kalsada ay nagmamadaling sumilong. Nakita niya ang mga tagakapihan na nagliligpit ng kanilang mga mesa at upuan sa labas. At nakita niya si Elias na nanatili sa kanyang pwesto, tila hindi alintana ang namumuong bagyo. Maya-maya, isang napakalakas na hangin ang biglang humagupit. Isang nakakabinging tunog ng nabaling kahoy ang kanyang narinig. Napasigaw siya nang makita niya ang lumang awning ng kanyang tindahan, isang bubong na gawa sa kahoy at yero, na pumilipit at pabagsak na bumitaw sa isang gilid. Nakabitin na lamang ito, anumang oras ay maaring tuluyang bumagsak. Natataranta si Liwayway, hindi niya alam ang gagawin. Ang lakas ng hangin at ulan ay imposible para lumabas. Ngunit bago pa man siya makatawag ng tulong, nakita niya si Elias na mabilis na tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Walang alinlangan, tumawid ito sa kalsada, sinalubong ang malakas na buhos ng ulan. Sa isang iglap, basa na ang mamahalin nitong damit, dumidikit sa katawan nitong mas matipuno pa rin kaysa sa kanyang naaalala. Pumunta si Elias sa likod ng kanyang kotse at naglabas ng isang toolbox. Hindi nagsalita, hindi tumingin sa kanya. Agad nitong sinuri ang nasirang awning. Maingat ngunit mabilis, umakyat ito sa isang upuan at sinimulang ayusin ang mga tornilyo na bumitaw. Ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang likod. Ngunit tila hindi niya ito iniinda. Nakatayo lamang si Liwayway sa likod ng salamin. Pinapanood ang lalaking minsan niyang kinamuhian na isinasalba ang isang piraso ng kanyang bagong buhay. Isang emosyong hindi niya maintindihan ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit niya ito ginagawa? Makalipas ang halos kalahating oras, tumila ang ulan. Ang malakas na hangin ay naging isang mahinang ambon. Natapos ni Elias ang kanyang ginagawa. Ang awning ay hindi na mukhang bago, ngunit ito'y matatag nang nakakabit muli sa pader. Bumaba si Elias mula sa upuan, basang-basa at tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang mukha. Kinuha nito ang kanyang mga gamit at akmang aalis na, pabalik sa kanyang kotse nang hindi man lang siya tinitingnan. Isang salita ang kusang lumabas sa bibig ni Liwayway. Sandali. Huminga siya ng malalim, binuksan ang pinto, at hinarap ang lalaking basa ng ulan. Ang puso niya ay kumakabog, ngunit hindi na sa takot o galit. Ito'y dahil sa pag-alinlangan. Pumasok ka muna, sabi niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Kumuha ka ng tuwalya. Tumigil si Elias at dahan-dahang lumingon. Sa mukha nito may bakas ng pagkagulat. Tumango lamang ito at tahimik na sumunod sa kanya papasok. Iniabot niya rito ang isang malinis na tuwalya. Kumuha siya ng 2 tasa mula sa estante at nagtimpla ng mainit na kape. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Pinupuno lamang ng tunog ng kutsaritang humahalo sa kape. Inilapag niya ang isang tasa sa harap ni Elias. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, pinapanatili ang distansya. Salamat, basag ni Liwayway sa katahimikan. Wala yon, sagot ni Elias, habang pinupunasan ang kanyang buhok. Pinagmasdan niya ito. Ang dating makisig na muka ay mayroon ng mga linya ng pagod sa paligid ng mga mata. Ang dating matigas na panga ay tila mas lumambot. Hindi na ito ang Sir Tom na kilala niya, ang amo na walang emosyon, ang lalaking nagdikta sa kanyang kapalaran. Ito ay ibang tao. O baka naman, ito pa rin ang parehong tao. Ngunit ngayon ay nakikita na niya ang mga bitak sa perpektong imahe nito. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Itinigil ni Elias ang kanyang ginagawa at tiningnan siya ng diretso sa mata. Dahil kailangan mong tulungan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mabilis niyang sagot, isang automatikong depensa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elias. Alam ko,
pero hayaan mo na sana akong gawin ito. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang mainit na tasa. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang itanong. Bakit ka narito, Elias? Tanong niya. Sa unang pagkakataon ay binanggit ang kanyang unang pangalan. Pagkatapos ng 4 na taon, bakit? Sumandal si Elias sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay lumayo at tumingin sa labas, sa papatilang ambon. Naghiwalay na kami ni Amaranta, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. 4 na taon na. Para kay Liwayway, ang balita ay isang bomba na sumabog ng walang ingay. Si Sir Tom at Ma'am Vina, ang perpektong mag-asawa na gagawin ang lahat para magkaroon ng tagapagmana. Naghiwalay? Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang sakripisyo, ang sakit, para saan? Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at isang bagong uri ng sakit. Isang tanong na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ang sa wakas ay nakawala. Bakit ngayon ka lang? Tahag ka na. Ang tanong ni Liwayway ay tumagos sa puso ni Elias na parang isang matalim na bubog. Bakit ngayon ka lang? Napakasimpleng tanong. Ngunit ang bigat nito ay katumbas ng 4 na taon ng pagsisisi at katahimikan. Napabuntong hininga siya. Ang init mula sa tasa ng kape ay bahagyang gumuhit sa kanyang mga palad. Paano niya sisimulan? Paano niya ipapaliwanag ang isang kwentong puno ng kasinungalingan at pagkabulag nang hindi ito magmumukhang isang murang dahilan? Dahil sa loob ng mahabang panahon, Liwayway, ako mismo ay naging isang kasinungalingan. Panimula niya, ang boses ay mahina at puno ng kapaguran. Ang tingin niya ay nanatili sa labas, sa basang kalsada, tila doon hinahanap ang mga tamang salita. Ang buong buhay ko, ang pagsasama namin ni Amaranta, ang imahe ng pamilya Montenegro, lahat pala ay isang malaking pagkukunwari. Sa unang pagkakataon, ang kwento ay nagmula sa kanya. Flashback, 4 na taon ang nakalipas. Ang opisina ni Elias ay nasa pinakamataas na palapag ng Montenegro Tower. Isang tore ng salamin at bakal na sumisimbolo sa kapangyarihan ng kanilang angkan. Ngunit sa araw na yon, ang karangyaan sa paligid niya ay tila isang kulungan. Hawak niya ang isang brown envelope na iniabot sa kanya ng isang private investigator. Ang kamay niya ay nanginginig habang binubuksan ito. Sa loob, may mga litrato. Mga litrato ni Amaranta na masayang nakikipaghalikan sa isang lalaki. Isang lalaking napakapamilyar sa kanya, si Javier Altamirano, ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Hindi lang iyon, may mga kopya rin ng mga text messages ng mga bank transfer. Malinaw ang lahat. Si Amaranta ay hindi lang nagtaksil sa kanya bilang asawa. Ibinibigay nito ang mga sikreto ng kanilang kumpanya kay Javier. Ang pagtataksil ay hindi lang sa kanilang kama, kundi pati na rin sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Gabi nang harapin niya si Amaranta, ang asawa niya ay prenteng nakaupo sa kanilang sala, nagbabasa ng isang fashion magazine. Inilapag niya ang mga litrato sa mesang salamin sa harap nito. Ang kalabog nito ay bumasag sa katahimikan. Tiningnan ni Amaranta ang mga litrato at ang ekspresyon nito ay hindi takot o pagsisisi. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. So nalaman mo na pala, sabi nito, na parang pinag-uusapan lang nila ang panahon. Akala ko mas matalino ka, Elias. Akala ko matagal mo nang nahalata. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at hindi makapaniwala. Tumawa si Amaranta, isang tawang walang kagalakan. Bakit? Dahil pagod na akong maging perpektong asawa mo. Pagod na akong maging isang babasaging manika na ang tanging silbi ay bigyan ka ng tagapagmana.
Kay Javier, hindi ako anino mo. At higit sa lahat, hindi niya ako sinusumbatan dahil hindi ko kayang magkaanak. Ang bawat salita ay isang sampal. Sa gabing iyon, nakita ni Elias ang tunay na Amarantha. Isang babaeng puno ng galit, hinanakit, at kayang gawin ang lahat para sirain siya. Kinabukasan, sinimulan niya ang divorce proceedings. Walang gulo, walang iskandalo. Ginawa niya ang lahat para manahimik ang issue. Ngunit ang sugat ay malalim. Nawala ang kanyang asawa. Nawala ang kanyang pinapangarap na anak. At sa gitna ng lahat ng iyon, napagtanto niya ang pinakamasakit na katotohanan. Sa paghahangad niyang magkaroon ng perpektong pamilya, siya mismo ang naging isang halimaw. Ginawa niyang kasangkapan ang isang inosenteng babae. Itinulak niya si Liwayway sa isang sitwasyong walang-wala itong laban. Kasalukuyan, bumalik ang diwa ni Elias sa tahanan bake shop. Si Liwayway ay tahimik na nakikinig. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Nabulag ako, Liwayway. Pag-amin niya. At sa wakas ay sinalubong niya ang mga mata nito. Nabulag ako sa obsesyon kong magkaroon ng tagapagmana, sa pressure mula sa pamilya ko, sa ideya ng isang perpektong buhay. Sa proseso, hindi ko nakita na ang babaeng pinakasalan ko ay may kakayahang magtaksil sa akin sa pinakamasakit na paraan. At ang mas malala, hindi ko nakita ang halaga mo bilang isang tao. Ang huling mga salita ay tila pinakamahirap bigkasin. Hindi ako humihingi ng tawad para sa iyo, Liwayway. Humihingi ako ng tawad para sa sarili ko. Patawad dahil naging duwag ako. Patawad dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng iyon. Patawad dahil ang lalaking dapat ay nag-ingat sa iyo sa ilalim ng kanyang bubong ay siya pa ang naging dahilan ng pinakamalaking sakit na dinanas mo. Walang luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay basag. Hindi siya naghahanap ng simpatya. Ang gusto lang niya ay malaman ni Liwayway ang totoo. Tumayo siya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nagpakita agad. Dahil paano ako haharap sa'yo nang hindi ko muna inaayos ang sarili kong pagkakamali? Paano ako hihingi ng tawad kung ako mismo ay hindi pa nakakahanap ng kapatawaran sa sarili ko? Naglakad siya papunta sa pinto. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Gusto ko lang malaman mo. Nakahawak na siya sa doorknob nang marinig niya ang boses ni Liwayway. May kasalanan din ako. Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Hinayaan ko. Pumayag ako. Lumingon si Elias. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ni Liwayway. Walang-wala ka. Sa posisyon para tumanggi, Liwayway. Ako ang may kapangyarihan. Ako ang may kasalanan. Huminga siya ng malalim. Naghahanda para sa pinakamabigat na bahagi ng kanyang pag-amin. At hindi lang yun ang nalaman ko, Liwayway, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang pilit na bulong. Hindi lang ang pagtataksil niya ang natuklasan ko. May mas malagim pa. Ang mga salitang binitawan ni Elias ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng isang pangamba na unti-unting gumapang sa balat ni Liwayway. Mas malagim pa? Ulit niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Ano ang mas lalala? Pa sa isang buong buhay ng panloloko? Hindi agad sumagot si Elias. Sa halip, kinuha nito ang kanyang cellphone at pagkatapos ng ilang pagpindot, ipinatong niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Ang screen ay nagpapakita ng isang dokumento, isang kopya ng resibo, at isang sinumpaang salaysay. Nang sinimulan ko ang investigasyon laban kay Amarantha, dahan-dahang paliwanag ni Elias, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Liwayway, na para bang inihahanda siya sa sakit na malapit na niyang maramdaman. Ipinahanap ko ang lahat ng kanyang mga naging transaksyon, lahat ng taong kanyang kinontak, at doon ko ito nahanap. Itinuro niya ang resibo.
Nakapangalan ito sa isang maliit na tindahan ng mga halamang gamot sa isang malayong probinsya. Nakasulat ang pangalan ni Amaranta bilang bumili. Ang binili, isang malaking supot ng pinatuyong dahon na may lokal na pangalan na hindi pamilyar kay Liwayway. Sunod niyang itinuro ang sinumpaang salaysay. Ito ay mula sa isang kasambahay na matagal nang naglingkod sa kanila. Isang babaeng umalis ilang linggo bago ang aksidente. Pinilit basahin ni Liwayway ang mga nakasulat, ngunit ang kanyang mga mata ay lumalabo. Ano ito? Huminga ng malalim si Elias. Ang halamang gamot na yan, Liwayway. Ayon sa mga herbalista, sa tamang dosis, ito ay mabisang pamparegla. Ngunit sa mataas at tuloy-tuloy na dosis, ito ay pampalaglag. Ang salitang pampalaglag ay tumama kay Liwayway na parang isang malakas na sampal. Nanlamig ang kanyang mga kamay, nagsimulang umikot ang kanyang paningin, at bigla, bumalik ang lahat. Isang malinaw na alaala ang sumabog sa kanyang isipan, mas malinaw pa kaysa dati. Si Ma'am Amarantha, nakangiti sa kanya, isang nangiting hindi umaabot sa mga mata nito. Hawak nito ang isang tasa ng mainit na tsa. Inumin mo ito, Bea, sabi nito noon, gamit ang dati niyang pangalan. Herbal tea. Masustansya to para sa baby. Pampatibay ng kapit. Araw-araw. Araw-araw niyang pinaiinom sa kanya ang tsaa na yon. Ang lasa nito ay mapait. May kakaibang amoy ng lupa, ngunit tiniis niya. Dahil sabi nito, para iyon sa bata. May mga araw na ayaw na niyang inumin, ngunit pipilitin siya nito. Para sa kapakanan ng anak ni Elias, lagi nitong sinasabi. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig, ang kanyang tiyan ay biglang bumaligtad. Ang mapait na lasa ng tsaa ay tila bumalik sa kanyang dila. Ang sustansya na ipinapainom sa kanya ay lason pala. Ang pag-aalaga nito ay isang dahan-dahang pagpatay. Ang pagkahilo, ang pananakit ng puson na akala niya ay normal lang sa nagbubuntis. Hindi pala. Iyon pala ang epekto ng lason na unti-unting kumakapit sa kanyang sinapupunan. Ang pagtatalo nila, ang pagtulak sa kanya ni Amaranta sa hagdan, hindi iyon ang sanhi. Iyon lang ang huling tulak. Iyon ang perpektong pagkakataon para pagtakpan ng krimen na matagal na nitong isinasagawa. Hindi bulong niya, umiiling-iling, na para bang sa pagtanggi niya ay mababago ang katotohanan. Hindi maaari. Gumuho ang mundo ni Liwayway sa ikalawang pagkakataon. Mas masakit, mas brutal. Ang una ay isang trahedya. Ito ay isang karumal-dumal na krimen. Pinatay niya. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Napayuko siya sa mesa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang kumbulsyon ng sakit at galit. Sumusuka siya, ngunit walang lumalabas. Ang tanging naroon ay ang mapait na apdo ng katotohanan. Sa unang pagkakataon, gumalaw si Elias. Lumapit ito sa kanya at marahan itong hinawakan ang kanyang balikat. Hindi ito ang hawak ng isang amo. Ito ang hawak ng isang taong nakikidalamhati. Liwayway! Huwag mo akong hawakan! Sigaw niya. Itinutulak ang kamay nito. Ngunit ang kanyang lakas ay wala na. Napahagulhol siya. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ng isang ina na ninakawan hindi lang ng anak, kundi ng pagkakataong ipaglaban ito. Ang anak ko. Pagdudugtong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang anak natin. Tumingala siya kay Elias. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang matinding puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Pinatay niya. Pinatay niya ang anak ko. Ang akusasyon ay binitiwan, malinaw at matalim. Hindi ito isang aksidente. Ito ay pagpatay.
Sa gitna ng mabigat na eksenang yon, isang tunog mula sa labas ang muling bumasag sa kanilang mundo. Ang tunog ng isang taxi na humihinto. Bumukas ang pinto nito at mula roon, lumabas si Amaranta del Fuego. Perpekto ang ayos, nakasuot ng isang mamahaling puting bestida at may isang nangangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting may halong panunuya at kumpiyansa, na para bang siya ang reyna at ang buong Sanhiraya ay ang kanyang kaharian. Naglalakad ito papalapit sa tahanan bake shop na para bang pag-aari niya ang mundo. Ang pagdating ni Amaranta ay parang isang malamig na hangin na pumasok at pinatay ang lahat ng natitirang init sa loob ng bake shop. Tumayo si Liwayway. Ang mga luhang kanina'y dulot ng pighati ay pinunasan niya ng may determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ito'y nababalutan na ng isang matinding galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya kailanman inakalang mayroon siya. Pumasok si Amaranta na parang isang general na sumusuri sa kanyang nasakop na teritoryo. Ang kanyang mga matang mapanuri ay sinuri ang bawat sulok ng tahanan bake shop, mula sa mga simpleng upuang kahoy hanggang sa mga nakadisplay na tinapay na may halong pandidiri. Tila para sa kanya, ang lugar na ito ay isang dumi na hindi nababagay sa kanyang mamahaling sapatos. Aba, panimula ni Amaranta. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Anong meron tayo rito? Isang maliit at sentimental na reunion. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Elias patungo kay Liwayway at isang mapanuyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakakatuwa namang makita kayong dalawa dito sa munting panaderya na ito. Automatikong humakbang si Elias, inilalagay ang sarili sa pagitan ng dalawang babae. Isang kilos na puno ng proteksyon. Anong ginagawa mo rito, Amaranta? Mariin niyang tanong. Bakit Elias, mahal ko? Sagot nito. Ang salitang mahal ay binitiwan na parang isang insulto. Hindi ba ako pwedeng bumisita? Narinig ko kasing narito ka sa probinsyang ito. Naisip ko lang, baka kailangan mong ipaalala sa'yo kung saan ka dapat umuuwi. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Liwayway at ngayon, ang ngiti ay nawala. Pinalitan ng purong pagkasuklam. O baka naman, mas gusto mo na rito? Kasama ng ahas na ito, ang babaeng sumira sa pamilya natin. Wala kang karapatang tawagin siyang ganyan, dagok ni Elias. Ngunit si Amaranta ay hindi nakinig. Nagpatuloy ito sa kanyang atake. Ang mga salita ay tila mga punyal na diretsyong itinarak kay Liwayway. Ikaw, mang-aagaw. Matapos mong sirain ang pagsasama namin, ngayon ay magtatago ka rito na parang isang santa? Akala mo ba malilinis ng amoy ng tinapay ang dumi ng pagkatao mo? Noon, ang mga salitang ito ay siguradong dudurog kay Liwayway. Ngayon, iba na. Isang bagay ang nagbago sa loob niya nang malaman niya ang katotohanan. Ang dating takot ay napalitan ng isang malamig at matatag na galit. Dahan-dahan, siyang humakbang palabas mula sa likuran ni Elias. Hinarap si Amaranta ng diretso. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Ngunit ang apoy sa loob nito ay mas nagniningas pa kaysa dati. Hindi ito tungkol sa inyo ni Elias, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang bahid ng panginginig. Tapos na yan. Ngumisi si Amaranta. Oh, talaga ba? Oo. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang bawat salita ay may bigat. Ito ay tungkol sa anak ko. Ang pagbanggit sa bata ay tila bahagyang gumulat kay Amaranta, ngunit mabilis itong nakabawi. Ang aksidente ngayon, huwag mong gamitin yan para makuha ang simpatya niya. Aksidente? Ulit ni Liwayway, at sa pagkakataong yon,
Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Alam na namin, Amarantha. Alam na namin ang lahat. Wala kayong alam, sigaw ni Amarantha. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng magkalamat. Alam namin ang tungkol sa herbalista sa probinsya. Matigas na sabi ni Elias, sinusuportahan ang bawat salita ni Liwayway. Alam namin ang tungkol sa tsa na araw-araw mong ipinapainom sa kanya. May testigo kami, Amarantha. Isang sandali ng katahimikan. Ang mukha ni Amarantha ay biglang namutla. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanghamak na tawa. Testigo? Isang katulong na sinisanti ko dahil nagnanakaw? At ano? Isang resibo? Pakiusap lang, Elias. Huwag mo akong patawanin. Puro lang yan haka-haka ng isang desperadong ex-husband. Subukan ninyong isampayan sa korte. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng hukom. Ako? O ang kabit mong panadero? Ngunit si Liwayway ay hindi natinag. Hindi man maniwala ang hukom, pero alam mo sa sarili mo ang totoo. Sabi niya, ang kanyang tingin ay tumatagos sa kaluluwa ni Amarantha. Alam mong hindi aksidente ang nangyari. Alam mong pinatay mo ang isang walang kalaban-laban na sanggol. Manahimik ka. Gagawin ko ang lahat para pagbayaran mo ito, Amarantha. Banta ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng bakal na determinasyon. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaan. Tiningnan sila ni Amarantha. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Alam niyang talo na siya sa usapang ito. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa galit patungo sa isang malamig na kalkulasyon. Gawin ninyo ang gusto ninyo, sabi nito. Muling ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging superior. Muli itong tumawa, isang tawang nakakakilabot. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli. Magsama kayo sa bulok na lugar na ito. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at nagmarcha palabas ng bake shop. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay muling umalingaw-ngaw. Nag-iiwan ng isang nakakalasong katahimikan. Naiwan sina Liwayway at Elias, parehong humihingal, na para bang katatapos lang ng isang bagyo. Ang tensyon ay nanatili sa hangin. Nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Liwayway na naiwan niya sa ibabaw ng mesa. Pareho silang napatingin dito. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Dahan-dahan niya itong kinuha, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Binuksan niya ang mensahe. 5 salita lamang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam ko ang ginawa ni Amarantha. Ang 5 salita sa screen ng cellphone ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Alam ko ang ginawa ni Amarantha. Ipinakita ni Liwayway ang mensahe kay Elias. Ang mga mata nito ay kumitid. Ang kanyang anyong kanina'y puno ng emosyon ay biglang napalitan ng isang matalas na pokus. Ito ang Elias Montenegro, na kilala ng mundo ng korporasyon. Kalmado sa gitna ng krisis, mabilis mag-isip at desidido. Huwag kang mag-reply, agad niyang sabi. Ako ang tatawag. Gamitin natin ang telepono ko. Kinuha niya ang cellphone ni Liwayway. Maingat na isinulat ang numero sa sarili niyang telepono at isinauli ito. May kinuha siyang maliit na device mula sa kanyang bulsa at ikinabit sa kanyang cellphone. Para hindi matrace ang tawag, maikli niyang paliwanag. Lumayo siya ng kaunti, nagbibigay ng espasyo at pinindot ang call button. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Si Liwayway naman ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib. Bawat himay-may ng kanyang laman ay nakikinig. Hello? Isang nanginginig na boses ng babae ang narinig mula sa speaker. Sino to? Mahinahon, ngunit may awtoridad na tanong ni Elias. Sir. Sir Elias?
Ang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Kumunot ang noo ni Elias. Kilala mo ako? Ako po si Elsa, sir. Dati niyo po akong kasambahay. Ako po, ako po yung madalas na inuutusan ni Ma'am Amarantha na magdala ng tsa kay... Ang boses ay nabasag. Hindi magawang ituloy ang pangungusap. Si Elsa. Naalala siya ni Liwayway, isang mabait at tahimik na babae na bigla na lang nawala. Nasaan ka, Elsa? Tanong ni Elias. Natatakot po ako, sir. Pinagbantaan po ako ni Ma'am. Sabi niya, papatayin niya ang pamilya ko kapag nagsalita ako. Humikbi ang babae sa kabilang linya. Pero hindi po ako mapakali. Nakita ko po sa balita na naririyan daw kayo sa Sanhiria. Naisip ko po, baka ito na ang pagkakataon. Gusto mong magsalita? Oo po, sir. Para po sa bata. Para po kay Bea. Ang pagkarinig sa dati niyang pangalan ay nagdulot ng kirot sa puso ni Liwayway. Makinig ka, Elsa, sabi ni Elias. Ang boses ay matatag at puno ng katiyakan. Proprotektahan kita. Ako ang bahala sa'yo at sa pamilya mo. Magkita tayo. Sabihin mo kung saan. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, ibinaba ni Elias ang telepono. Hinarap niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap ng pag-asa. Nasa kabilang bayan lang siya. Nagtatago. Kailangan natin siyang puntahan. Ngayon na. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Tumango si Liwayway. Ito na ang kanilang pagkakataon. Ang biyahe ay tahimik sa simula. Ang tunog lang ng makina ng sasakyan at ang paminsan-minsang pagpatak ng ulan sa windshield ang maririnig. Pareho silang malalim ang iniisip, pinoproseso ang bigat ng mga revelasyon at ang kakarampot na pag-asang biglang sumibol. Si Elias ang unang bumasag sa katahimikan. Ang bake shop mo, panimula niya ang kanyang tingin ay nasa daan. Maganda. Tahimik. Nagulat si Liwayway sa biglaang pagbabago ng usapan, ngunit sumagot siya. Salamat. Matagal mo na bang pangarap iyon? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Ang unang tunay na ngiti mula nang dumating si Elias. Noong bata pa ako, yung lola ko mahilig mag-bake. Sa tuwing malungkot ako, binibigyan niya ako ng mainit na pandesal. Sabi niya, ang tinapay daw, parang buhay. Kailangan ng pasensya sa pagmamasa, init para umalsa, at tamang panahon para maluto. Ang amoy daw ng bagong lutong tinapay, amoy ng tahanan. Napatingin si Elias sa kanya saglit, isang tinging hindi niya pa nakikita dati. Puno ng paghanga. Kaya Tahanan Bake Shop ang pangalan. Tumango si Liwayway. Gusto kong magkaroon ng lugar kung saan kahit sino pwedeng makaramdam na para silang nasa bahay. Isang lugar na payapa. Sa isa na malindong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elias si Liwayway hindi bilang ang katulong na si Bea, hindi bilang ang babaeng dinala niya sa kanyang bahay para sa isang kasunduan, kundi bilang isang babaeng may sariling pangarap, isang babaeng bumangon mula sa isang bangungot at nagtayo ng sarili niyang munting paraiso. Habang papaliko sila sa isang makitid na kalsada, isang aso ang biglang tumawid. Mabilis na inapakan ni Elias ang preno. Ang sasakyan ay huminto ng biglaan. Dahil sa impact, napatilapon paharap si Liwayway. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang noo sa dashboard, isang braso ang mabilis na humarang sa kanya. Ang braso ni Elias. Naramdaman niya ang init ng balat nito, ang tigas ng kanyang kalamnan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nang tumigil ang sasakyan, nanatili sila sa ganoong posisyon. Ang braso ni Elias ay nakaharang pa rin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang kanyang paghinga ay humahalo sa paghinga nito. Ang mundo sa labas ay nawala. Ang tanging naroon ay ang kabog ng kanilang mga dibdib.
Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Elias, wala na ang anino ng nakaraan. Ang nakita niya ay pag-aalala, purong pag-aalala, at isang bagay na mas malalim pa. Dahan-dahang binawi ni Elias ang kanyang braso, tila napaso. Umiwas siya ng tingin at muling humarap sa daan. "Okay ka lang?" tanong din niya. Ang boses ay bahagyang garalgal. Tumangulang si Liwayway, hindi makapagsalita. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawala niyang puso. Narating nila ang isang maliit at medyo lumanang paupahan sa gilid ng isang palayan. Doon sila nagkita ni Elsa. Ang babae ay halatang takot na takot, nanginginig, habang pinapapasok sila sa kanyang maliit na kwarto. Ang espasyo ay masikip, sapat lang para sa isang papag, isang maliit na mesa, at isang aparador. "Sir!" "Ma'am Bea," bati ni Elsa, nangingilid ang luha. "Patawad po kung ngayon lang." "Huwag kang matakot, Elsa. Nandito kami," malumanay na sabi ni Liwayway, hinahawakan ang braso ng babae para pakalmahin ito. Umupo sila sa mga upuang plastik. Si Elias ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto, nagmamasid, tila isang bantay. Nanginginig ang mga kamay ni Elsa habang inilalabas nito ang isang lumang notebook. "Sinulat ko po ang lahat, sir. Ang mga araw na inuutusan ako ni Ma'am Amaranta na ihanda yung tsaa. Ang mga araw na nakikita kong sumasama ang pakiramdam ni Ma'am Bea pagkatapos niyang uminom. Sinabi pa nga po sa akin ng hardinero na huwag kong hahawakan yung mga dahon na yon dahil nakakasama daw sa nagdadalang tao." "Bakit hindi ka nagsalita noon, Elsa?" tanong ni Elias. Ang boses ay hindi naghuhusga, kundi nagtatanong lamang. "Natakot po ako, sir." Umamin ng babae, tuluyan ng bumuhos ang luha. "Isang araw po, nahuli niya akong nakatingin sa pinagpapakuluan ng tsa. Tinawag niya po ako sa library. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato ng mga anak ko na papasok sa eskwela. Sabi niya, kung magkakaroon ng kahit anong aksidente sa dinadala ni Ma'am Bea bago ang tamang panahon, dapat kong isipin na baka magkaroon din ng aksidente ang mga anak ko." Ang pagkikwento ni Elsa ay parang isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Liwayway. Ang kasamaan ni Amaranta ay walang hangganan. Pagkatapos po ng nangyari, pagpapatuloy ni Elsa, "Binigyan niya po ako ng malaking pera at sinabing umalis na ako. Huwag na daw po akong magpapakita. Itinago ko po itong notebook para kung sakali lang." Inabot niya ang notebook kay Elias. Ito ang ebidensya, isang matibay na ebidensya. Habang kinukuha ni Elias ang notebook at tinitingnan ang mga nakasulat, ang tingin ni Liwayway ay napadako sa bintana. Mula sa kinauupuan niya, tanaw niya ang kalsada sa di kalayuan. May isang itim na van na nakaparada sa ilalim ng isang puno ng akasya. Walang plaka at sa loob, may dalawang lalaking nakatingin mismo sa direksyon ng kanilang paupahan. Hindi sila mukhang taga roon. Ang kanilang mga tindig ay alerto. Ang kanilang mga mata ay matalas. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. "Elias," tawag niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Naramdaman marahil ni Elias ang pagbabago sa kanyang tono. Agad itong lumingon, sumunod sa direksyon ng kanyang tinitingnan. Sa isang iglap, ang mukha ni Elias ay naging seryoso. "Kailangan na nating umalis," mabilis niyang sabi. Itinayo niya si Elsa. "Elsa, sasama ka sa amin. Hindi ka naligtas dito." Pero sir, ang mga gamit ko." "Huwag mo nang intindihin yan. Ang mahalaga ay ang buhay mo." Mabilis silang kumilos. Habang palabas sila ng pinto, nakita nilang bumukas ang pinto ng van. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Ang kanilang mga kamay ay nasa loob ng kanilang mga jacket. "Sa likod tayo dumaan,"
utos ni Elias. Pamilyar si Elsa sa lugar. Mabilis niya silang ginabayan sa isang maliit na pinto sa likod bahay na tumatagos mismo sa malawak na palayan. Nagsimula silang tumakbo sa gitna ng maputik na pilapil. Ang takot ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Narinig nila ang mga sigaw sa kanilang likuran. Hinahabol na sila. Doon, turo ni Elias sa kanyang sasakyan na nakaparada sa kabilang dulo ng palayan, malapit sa pangunahing kalsada. Ang pagtakbo ay parang walang katapusan. Ang putik ay kumakapit sa kanilang mga paa. Ang paghinga nila ay pagod na, ngunit hindi sila tumigil. Ang buhay ni Elsa at ang hustisya para sa anak ni Liwayway ang nakasalalay dito. Nakarating sila sa San Hiraya bago pa man sumikat ang araw. Pagod, putikan, ngunit ligtas. Itinago ni Elias si Elsa sa isang maliit ngunit ligtas na hotel sa labas ng bayan. Tiniyak na may 2 security guard na nagbabantay sa kanya 24 oras. Ang notebook ni Elsa ay nasa pangangalaga na niya, ang pinakamahalagang piraso ng kanilang laban. Pagbalik ni Liwayway sa kanyang bake shop, pakiramdam niya ay isang buong buhay. Ang lumipas sa loob lamang ng isang gabi. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang kanyang nararamdaman, kundi isang matibay na determinasyon. Ngunit ang giyera ay nagsisimula pa lamang. At si Amaranta ay hindi isang kaaway na madaling sumuko. Kinabukasan, nagsimula ang atake. Unang napansin ni Liwayway ang kakaibang katahimikan. Ang karaniwang pila ng mga customers sa umaga ay wala. Ang mga batang dati nag-uunahan sa pagbili ng pandesal ay hindi dumating. Pagsapit ng tanghali, iilan pa lang ang kanyang benta. Pagkatapos, isang kaibigan niya, si Aling Feli, ang pumasok sa bake shop hindi para bumili, kundi para magbigay ng babala. "Wey, nakita mo na ba ang Facebook?" tanong nito. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "May kumakalat tungkol sa'yo. Sa tahanan bake shop." Mabilis na kinuha ni Liwayway ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang social media. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang community page ng San Hiraya ay puno ng isang post. Isang anonymous na account ang nagpost. Babala sa mga taga San Hiraya, mag-ingat sa tinapay na kinakain mula sa tahanan bake shop. Ang may-ari isang Liwayway Solana ay sangkot sa isang eskandalo sa Maynila. Bukod dito, may mga ulat na gumagamit siya ng mga sangkap na marumi at expired para makatipid. May mga bata na raw na sumakit ang tiyan. Ipagbigay alam sa lahat. Kasama ng post ay isang litrato niya. Isang litratong kuha mula sa malayo habang kausap niya si Elias sa loob ng bake shop noong araw na umuulan. Ang anggulo ay ginawa para magmukha silang naglalampungan. Mayroon ding mga pekeng litrato ng mga ipis malapit sa isang sakong harina. Halatang-halata na gawa-gawa. Halatang-halata na paninira. Ngunit sa mundo ng social media, ang katotohanan ay madalas na natatalo ng tsismis. Sunod-sunod niyang binasa ang mga komento. "Kaya pala biglang sulpot lang yan dito. May tinatakasan pala. Nakita ko yung lalaki na yan. Mayaman. Siguro kabit yan. Kawawa naman ang mga anak natin. Hindi na ako bibili dyan." I-boycott ang tahanan bake shop. Ang bawat komento ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang tiwala na ilang taon niyang binuo sa komunidad ay sinisira sa loob lamang ng ilang oras. Ang tahanan na kanyang itinayo ay binabato ngayon ng putik. Nang araw na yon, isang malaking order ng cake para sa isang binyag ang biglang kinansela. Ang maliit na karinderya na kumukuha sa kanya ng tinapay araw-araw ay hindi na nagpadala ng order. Ang bake shop na dati puno ng buhay at tawa ay naging isang malungkot at tahimik na lugar. Dumating si Elias pagsapit ng hapon. Ang mukha ay seryoso. "Nakita ko na.
Trabaho ito ni Amaranta. Gagamitin niya ang lahat ng pera niya para sirain ka. Anong gagawin ko? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano ko lalabanan to? Ito lang ang meron ako, Elias. Tutulungan kita. Mabilis na sagot ni Elias. Magkano ang nawala sa'yo? Babayaran ko. Magkano ang kailangan mo para... Hindi! Putol ni Liwayway sa kanya. Ang sakit ay biglang nabalutan ng pride. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ayoko nang maging dependent sa'yo. Ayoko nang maging isang taong binabayaran mo para ayusin ang mga problema. Nagulat si Elias sa biglaang pagsabog niya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Liwayway. Pero yun ang nangyayari. Sigaw niya. Ang mga luha ng frustrasyon ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mula nang dumating ka, bumalik ang lahat ng gulo. Oo, gusto kong makuha ang hustisya, pero tingnan mo ang nangyayari. Ang buhay na binuo ko, ang kapayapaang pinaghirapan ko, unti-unti niyong sinisira. Ito ang kanilang unang tunay na pagtatalo. Isang pagtatalo na hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan. Hindi ko ito sinisira, Liwayway. Tinutulungan kitang ipaglaban kung ano ang tama. Tama? Ang tama ba ay ang mawala ang lahat sa akin? Ang tahanan bake shop ang buhay ko. Ito ang nagligtas sa akin. At ngayon, dahil sa away ninyong mayayaman, idinadamay ninyo ito. Lahat ng hinahawakan ninyong mayayaman ay nasisira. Ang huling mga salita ay tumama kay Elias. Nakita ni Liwayway ang sakit sa mga mata nito. Ngunit hindi niya kayang bawiin. Sobrang sakit. Sobrang bigat. Tumalikod siya. Ayaw niyang makita ang mukha nito. Ayaw niyang makita ang taong simbolo ng lahat ng kanyang pagdurusa. Isang matagal na katahimikan ang namagitan. Patawad, sabi ni Elias sa wakas. Ang boses ay mahina. Hindi ko sinasadya. Nang muli siyang humarap, paalis na si Elias. Walang nagawa si Liwayway kundi panoorin itong maglakad papalabas ng kanyang bake shop, papalayo sa gulong idinulot nito sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, habang mag-isa siyang nakaupo sa dilim, pinagmamasdan ang mga tinapay na hindi nabenta. Isang kumatok sa pinto. Hindi si Elias. Isang lalaking nakauniporme. Isang process server. May iniabot itong isang sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binubuksan ito. Sa loob ay isang legal na dokumento. Isang demanda. Si Amaranta del Fuego Montenegro ay nagsampa ng kasong libel at defamation laban sa kanya. Ang summons mula sa korte ay parang isang pako na tuluyang ipinukpok sa kabaong ng pag-asa ni Liwayway. Hawak niya ang papel, ngunit ang mga letra ay nagsasayaw sa kanyang paningin. Libel, defamation, mga salitang hindi niya lubos maintindihan, ngunit alam niya ang ibig sabihin ng mga ito. Gulo. Isang gulo na wala siyang pera o kapangyarihang labanan. Kinabukasan, tumawag si Elias. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong bigat at pagkatalo. Liwayway, may problema. Sabi nito sa kabilang linya. Si Elsa, nawawala. Parang isang baldeng nagyayelong tubig ang ibinuhos kay Liwayway. Anong nawawala? Paanong nawawala? Di ba't may mga bantay siya? Umalis siya kaninang madaling araw. Paliwanag ni Elias. Bakas sa boses niya ang frustrasyon. Iniwan niya ang cellphone na ibinigay ko. May isang sobre lang na iniwan para sa akin. Anong nakasulat? Isang buntong hininga ang narinig ni Liwayway. Patawad sir, hindi ko na po kaya. Mas mahalaga po ang pamilya ko. May kalakip na tseke. Isang malaking halaga. Tinakpan ni Amaranta ang lahat ng gastusin ng pamilya niya at binigyan sila ng bahay sa probinsya. Binili niya ang katahimikan ni Elsa. Ang huling sinag ng pag-asa ay namatay.
Ang kanilang pinakamahalagang testigo ay wala na. Ang notebook, bagamat nakakatulong, ay madaling i-discredit sa korte nang walang personal na testimonya ni Elsa. Ngayon, ang kaso ni Amaranta laban sa kanya ay mas may bigat. Salita niya laban sa salita ng isang makapangyarihang socialite. Pagkatapos ng tawag, naupo si Liwayway sa isa sa mga upuan sa kanyang walang laman na bake shop. Tiningnan niya ang paligid. Ang mga istanteng dati puno ng tinapay ay halos wala ng laman. Ang mga garapon ng cookies ay hindi nababawasan. Ang mesang pinagpupunasan niya araw-araw ng may ngiti ay nababalutan na ng alikabok ng kalungkutan. Sumunod na araw, dumating ang sulat mula sa may-ari ng pwesto. Dahil sa kontrobersya, binibigyan siya nito ng 1 buwan para lisanin ang lugar. Ayaw nitong madamay. Dumating din ang mga bill sa kuryente, sa tubig, sa supplier ng harina na hindi na niya nababayaran. Lahat ay nawawala. Ang tahanan bake shop ay hindi lang isang negosyo. Ito ang kanyang santuwaryo. Ito ang patunay na kaya niyang bumangon. Ito ang bawat piraso ng kanyang nawalang pagkatao na buong tiyaga niyang pinulot at binuo muli. At ngayon, sa isang iglap, guguho itong lahat. Pagsapit ng gabi, dumating si Elias. May dala itong mga dokumento, mukha ng isang abogado, handang lumaban. Ngunit nang makita niya ang anyo ni Liwayway, ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata, ang pagsuko sa kanyang mga balikat, natigil ito. Liwayway, tapos na Elias, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, walang kulay. Panalo na siya. Hindi pa. Lalaban tayo. Hahanap tayo ng paraan. Para saan? Putol niya. At sa pagkakataong ito, tiningnan niya si Elias ng diretso. Para ano pa? Para lalo akong mabaon sa utang? Para lalo akong masira sa buong Pilipinas? Para habang buhay na akong maging kabit na panadero? Hindi yan totoo. Pero yan ang paniniwalaan ng lahat. Dahil siya si Amaranta del Fuego. At ako lang si Liwayway Solana. Ang dating katulong, ang dating surrogate. Ang bawat salita ay isang sampal, hindi lang para kay Elias, kundi para sa sarili niya. Ang pag-amin sa katotohanan na sa mundo nila, ang mga tulad niya ay laging talo. Lumapit si Elias, sinubukang abutin ng kanyang kamay, ngunit mabilis siyang umiwas. Huwag, pakiusap niya. Ang boses ay nagsimula ng manginig. Pakiusap, Elias. Tama na. Huminga siya ng malalim, tinitipon ang lahat ng natitira niyang lakas. Mula nang dumating ka, bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng gulo. Siguro ito ang tadhana ko. Ang manatili sa anino, ang mag-isa. Hindi kita iiwan, Liwayway. Pero kailangan, sabi niya, at sa wakas, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kung talagang gusto mo akong tulungan, kung talagang may kahit katiting na pagsisisi dyan sa puso mo, umalis ka na. Umalis ka na at huwag nang babalik. Hayaan mo na akong pulutin ang mga natitirang piraso ng buhay ko ng mag-isa. Pakiusap. Ang salitang pakiusap ay binitiwan na may kasamang finality. Ito na ang huli, ang pagsuko. Nakita ni Liwayway ang pagguho ng pag-asa sa mga mata ni Elias. Ang sakit, ang pagkatalo. Wala itong sinabi. Dahan-dahan itong tumango. Tumalikod ito at naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang papalayo ay parang isang pagtanggal ng parte ng kanyang puso. Nang nasa labas na ito, tumigil ito sa ilalim ng poste ng ilaw. Nagsimulang umambon. Tiningnan niya si Liwayway sa huling pagkakataon mula sa salaming bintana. Isang malungkot na paalam bago ito tuluyang naglakad papalayo sa dilim. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod si Liwayway sa malamig na sahig ng kanyang bake shop. Sa gitna ng dilim,
Sa gitna ng mga pangarap na gumuho, wala nang natira. Ang lalaking nagbalik para subukang ayusin ang lahat ay wala na. Ang tahanang kanyang itinayo ay mawawala na. Mag-isa na lang ulit siya. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay mas masakit pa kaysa noong una. Napasubsob siya sa sahig at humagulol ng walang tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng kalungkutan. Lahat ay nawala. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang ringtone ng kanyang cellphone. Hindi niya ito pinansin. Sino pa ba ang tatawag? Ngunit bigla itong nag-vibrate. Isang text message. Sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin, sinubukan niyang basahin ang nasa screen galing sa numero ni Elias. Pumunta ka sa lumang simbahan. May kailangan kang makita. Mag-isa ka lang. Walang laman. Iyon ang nararamdaman ni Liwayway habang naglalakad sa madilim at ambon na kalsada ng San Hiraya. Ang kanyang puso ay manhid. Ang kanyang isip ay blangko. Wala na siyang babalikan. Wala nang mawawala pa. Kaya sumunod siya. Ano pa ba ang panganib na hindi niya kayang harapin? Ang lumang simbahan ng San Hiraya ay nakatayo sa dulo ng bayan, malapit sa sementeryo. Ang kinakalawang na tarangkahan nito ay bahagyang nakabukas, tila isang paanyaya sa isang lihim na pagtitipon. Pumasok si Liwayway. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang amoy sa loob ay pinaghalong lumot, nabubulok na kahoy at natuyong kandila. Mahina ang ilaw, nagmumula lamang sa ilang bumbilya sa itaas, lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na anino. Inaasahan niyang makikita si Elias na naghihintay, ngunit wala ito. Ang simbahan ay walang tao. O iyon ang akala niya. Mula sa likod ng isa sa mga malalaking haligi, isang figura ang dahan-dahang lumabas. Hindi si Elias, isang matandang lalaki, nakayuko. Ang mukha ay kulubot sa takot. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Habang hawak ang isang lumang sombrero, siya yung herbalista. Ang lalaki, sa litratong ipinakita sa kanya ni Elias. Sa sino po kayo? Tanong ni Liwayway, kahit pa may hinala na siya. Patawad, Ineng, sabi ng matanda. Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Patawad sa lahat. Akmang magtatanong pa sana si Liwayway nang isang malakas na tunog ang bumasag sa kanilang dalawa. Ang biglaang pagpreno ng isang sasakyan sa labas na sinundan ng malakas na pagbukas ng mabibigat na pinto ng simbahan. Pumasok si Amaranta na parang isang bagyo. Ang kanyang mamahaling damit ay bahagyang basa ng ambon. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mukha ay hindi na nagtataglay ng anumang pagkukunwari. Ang maskara ay basag na. Ang nakikita ni Liwayway ngayon ay purong galit at desperasyon. Nandito ka lang pala, sigaw ni Amaranta. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatutok hindi kay Liwayway, kundi sa nanginginig na matandang lalaki. Hayop ka! Akala mo matatakasan mo ako? Sinabi ko sa iyong manahimik ka. Napaatras ang matanda, napasandal sa haligi. Wala po akong sinasabi, ma'am. Pinapunta lang po ako dito. At sino ang nagpapunta sa'yo? Ang babaeng yan? Tumingin si Amaranta kay Liwayway na may matinding pagkasuklam. Ano to, isang patibong? Akala niyo matatakot niyo ako? Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pagsuko sa puso ni Liwayway ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malamig na tapang. Hinarap niya si Amaranta. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw. Bakit Amaranta? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Bakit mo ginawa yon sa anak ko? Ang direktang tanong ay tila isang gatilyo na tuluyang sumira sa natitirang kontrol ni Amaranta. Isang tawang baliw ang kumawala sa kanyang mga labi.
Bakit? Ulit nito, lumalapit sa kanya. Gusto mong malaman kung bakit? Dahil pagod na ako. Pagod na akong maging isang kabiguan sa mata ng lahat, lalo na sa mata ni Elias. Itinuro niya si Liwayway. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ilang taon kaming sumubok. Ilang doktor ang pinuntahan namin. At pagkatapos, ikaw, isang katulong, isang hamak na katulong ang magbibigay sa kanya ng isang bagay na hindi ko kayang ibigay. Hindi ako papayag. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Araw-araw, nakikita ko kung paano lumalaki ang tiyan mo. Araw-araw, naririnig ko kung gaano ka-excited si Elias. Araw-araw, para akong pinapatay. Para akong isang basurang itatapon na lang kapag nakuha na nila ang gusto nila. Ang mga salita ay bumuhos mula sa kanya na parang isang rumaragasang ilog, walang preno, walang pagsisisi. Oo, ako nga. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag na sa tindi ng emosyon. Ako ang gumawa. Ako ang naglagay ng lason sa tsaa mo araw-araw. At ang pagkahulog mo sa hagdan? Iyon ang pinakamagandang nangyari dahil ayokong may isang katulong na bigyan ka ng anak na hindi ko kayang ibigay. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang ang batang yon kaysa ipamukha sa akin habang buhay na isa kang mas mabuting babae kaysa sa akin. Ang pag-amin, ang buo at karumaldumal na katotohanan ay lumabas mula mismo sa bibig ni Amaranta. Umaling-eongaw sa sagradong katahimikan ng lumang simbahan. Ang bawat salita ay isang patunay, isang hatol na siya mismo ang gumawa para sa kanyang sarili. Ang herbalista ay napasandal sa pader, nanlalaki ang mga mata sa takot. Si Liwayway naman ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw, habang dahan-dahang sinisipsip ng kanyang isipan ang bigat ng narinig. Hindi na ito hinala. Hindi na ito teorya. Ito na ang katotohanan mula mismo sa salarin. Nakikita mo ba ngayon? Pagpapatuloy ni Amaranta, lumuluha na Nikia. Luha na ngunit ang mga luha ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa galit. Ginawa ko ang dapat kong gawin para protektahan ang sarili ko, ang pamilya ko. Ang pamilyang ikaw mismo ang sumira. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang tatlo. Isang boses na kalmado ngunit may bigat ng bakal mula sa likod ng altar. Sa isang madilim na sulok na hindi nila napansin, lumabas si Elias. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen ay maliwanag, at isang pulang ilaw ang kumikindat, isang indikasyon na ito'y nagre-record. Ang mukha ni Amaranta ay biglang nag-iba. Ang galit ay napalitan ng purong takot at hindi makapaniwala. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Napatingin siya mula kay Elias, patungo kay Liwayway at pabalik sa herbalista. Doon niya napagtanto ang lahat. Ito ay isang patibong. Bulong niya. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang halinghing. Nilinlang niyo ako. Hindi ka namin nilinlang, Amaranta. Sagot ni Elias, dahan-dahang lumalapit. Ibinigay lang namin sa iyo ang pagkakataong ilabas ang katotohanang matagal mo nang itinatago. Hindi yan pwedeng gamitin sa korte. Illegal yan. Desperadong katwiran ni Amaranta. Siguro. Pero ang testimonya ng herbalistang ito na tinangka mong takutin, ang testimonya ni Elsa na tinangka mong bilhin, ang lahat ng ebidensyang nakalap ko, at ngayon, itong pag-amin mo, umiling si Elias. Tapos ka na, Amaranta. Ang mga salitang tapos ka na ay tila isang malakas na suntok na tuluyang nagpabagsak sa lahat ng natitirang depensa ni Amaranta. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang kanyang mga mata ay pumuti. At sa harap nilang lahat, ang babaeng minsay tila hindi kayang tibagin ay bumagsak sa sahig, walang malay.
Napanood ni Liwayway ang lahat ng ito na parang isang eksena sa pelikula. Ang kanyang isip ay hindi pa rin lubos na makapaniwala. Ang bigat na 4 na taon niyang pinasan sa kanyang dibdib. Ang pagdududa sa sarili, ang pakiramdam na siya ang may kasalanan, ay biglang naglaho. Ang pakiramdam ay hindi saya, hindi rin paghihiganti. Ito ay kalayaan. Isang mapait, masakit, ngunit tunay na kalayaan. Nilapitan siya ni Elias. Ang mga mata nito ay puno ng mga emosyong hindi masabi. Patawad kung kinailangan kitang isama sa ganitong paraan, sabi nito. Ito lang ang naisip kong paraan para mapaamin siya. Hindi sumagot si Liwayway. Tumingin lang siya sa walang malay na katawan ni Amarantha. Pagkatapos ay kay Elias. Ang hustisya ay nagsisimula ng gumulong. Ang laban ay malapit ng matapos. Ngunit ang tanong na nanatili sa kanyang isipan ay, pagkatapos ng lahat ng ito, ano nang kasunod? Paano niya muling bubuuin ang sarili mula sa mga piraso ng isang katotohanang mas masakit pa sa kanyang inaakala? Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang isang panaginip. Ang recording ng pag-amin ni Amarantha kasama ng testimonya ng herbalista ay naging isang malaking bomba na sumabog sa media. Ang pangalan ng mga Montenegro at Del Fuego ay nabahira ng eskandalo. Ang kasong libel laban kay Liwayway ay agad na ibinasura. Sa halip, isang mas mabigat na kaso, frustrated homicide, ang isinampa laban kay Amarantha. Ang balita ay kumalat sa Sanhiraya na parang apoy. Ang mga dating mapanghusgang mata ay napalitan ng simpatya at awa. Ang mga dating nagtsitsismis ay napalitan ng paghanga sa kanyang katatagan. Isang umaga, habang nag-aayos si Liwayway ng mga gamit sa bake shop, naghahanda na para sa kanyang tuluyang pagsasara, may kumatok. Si Aling Nena, ang isa sa mga una niyang naging suki. "Wei Hija," sabi nito. "May dalang isang bayong ng sariwang gulay. Para sa'yo. Pasensya ka na kung naniwala kami sa mga chismis." Sumunod si Mang Cardo, ang may-ari ng karinderya. "Pasensya na, Wei. Heto, bayad ko para sa mga tinapay na hindi ko kinuha. Mula bukas, kukuha na ulit ako." Sunod-sunod silang dumating. Ang mga kapitbahay, ang mga dati niyang customer, kahit ang may-ari ng pwesto na nagsabing paalisin na siya. Lahat sila ay may dalang munting regalo, mga salita ng suporta, at higit sa lahat, isang taimtim na paghingi ng tawad. Ang tahanan bake shop na ilang araw na naging malungkot ay muling napuno ng buhay, hindi dahil sa benta, kundi dahil sa pagbabalik ng tiwala at suporta ng komunidad na kanyang minahal. Sa gitna ng lahat ng gulo, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng isang tahanan. Isang hapon, habang abala siya sa pagtanggap sa mga bumibisita, dumating si Elias. Tahimik lang itong tumayo sa isang sulok, pinapanood ang lahat ng may isang maliit na ngiti. Nang humupa na ang mga tao, saka lang ito lumapit. "Mukhang kailangan mo na ulit ng maraming harina," sabi nito. Ang boses ay magaan. Napangiti si Liwayway. "Mukha nga." "Gusto mo bang maglakad?" tanong ni Elias. Naglakad sila sa dalampasigan, doon sa lugar kung saan unang nakita ni Liwayway ang kapayapaan sa Sanhiraya. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Ang mga alon ay marahan, tila nakikiramay sa katahimikan sa pagitan nila. "Kumusta ka?" tanong ni Elias. "Hindi ko alam," pag-amin ni Liwayway. "Magaan ang pakiramdam ko dahil lumabas na ang totoo. Pero mabigat pa rin. Walang paghihiganti ang kayang ibalik ang nawala." "Alam ko," sabi ni Elias. "At walang salita ang kayang mag-alis ng sakit na yon." Tumigil sila sa paglalakad. Hinarap ni Elias si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. "Liwayway, gusto kong humingi ng tawad. Hindi para sa mga ginawa ni Amarantha.
kundi para sa mga ginawa ko, para sa parte ko sa lahat ng ito. Umiling si Liwayway. Hindi mo kasalanan na naging ganito kasama si Amaranta. Pero kasalanan ko na inilagay kita sa sitwasyong yon, giit niya. Kasalanan ko na ang tingin ko sa'yo noon ay hindi isang tao, kundi isang solusyon sa problema ko. Naging makasarili ako, nabulag ako. At ang naging kabayaran ay isang buhay na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magsimula. Patawarin mo sana ako. Ang sinseridad sa kanyang boses ay tumago sa puso ni Liwayway. Nakita niya ang lalaking nasa harapan niya hindi na bilang si Sir Tom, ang makapangyarihang amo, kundi bilang si Elias, isang taong nagkamali, nasaktan, at ngayon ay buong pusong nagsisisi. Matagal na panahon na rin akong galit sa'yo. Pag-amin ni Liwayway, ang kanyang tingin ay nasa malayong abot-tanaw. Pero sa mga nakalipas na araw, na-realize ko na ang pinakamalaking galit ko ay hindi para sa'yo o kahit kay Amaranta. Ang galit ko ay para sa sarili ko. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Galit ako dahil pumayag ako, dahil naniwala akong wala akong halaga, dahil hinayaan kong tapakan nila ang pagkatao ko. Siguro kailangan ko ring matutunang patawarin ang sarili ko. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iniabot ni Elias ang kanyang kamay. Hindi para hawakan siya, kundi para mag-alok. Isang paanyaya. Tiningnan ni Liwayway ang kamay nito. Pagkatapos ay ang mga mata nito. Nakita niya roon ang pangunawa, ang respeto, ang isang pangako ng bagong simula. At sa pagkakataong yon, dahan-ahan niyang inilapat ang sarili niyang kamay sa palad nito. Ang init ng kanilang mga balat ay nagtagpo. Isang koneksyon na mas malalim pa sa anumang salita. Hindi niya ito binawi. Nanatili silang magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Walang nagsasalita. Walang kailangang sabihin. Sa katahimikan na yon, sa pagitan ng dalawang pusong sinugatan ng iisang nakaraan, nagsisimula ang isang dahan-dahang paghilom. Bago pa man tuluyang magdilim, nagsalita si Elias. Ang boses ay mahina. May isa pa akong lugar na gusto kong ipakita sa iyo, sabi nito. Isang lugar na napakahalaga para sa ating dalawa. Dinala siya ng sasakyan ni Elias sa isang lugar na hindi pamilyar kay Liwayway, kahit pa 4 na taon na siya sa Sanhiraya. Isang maliit na sementeryo na nakatago sa isang burol kung saan tanaw ang buong karagatan. Ang lugar ay payapa, napapaligiran ng malalagong puno ng kalachuchi, at ang tanging ingay na maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng alon sa malayo. Nasaan tayo? Tanong ni Liwayway habang bumababa sila ng sasakyan. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, marami itong hinawakan ang kanyang kamay at ginabayan siya sa isang landas na gawa sa maliliit na bato. Naglakad sila sa pagitan ng mga lumang puntod hanggang sa marating nila ang isang partikular na lugar sa ilalim ng isang malaking puno. At doon, nakita ito ni Liwayway. Isang maliit na lapida. Gawa ito sa puting marmol, simple ngunit malinis, at alagang-alaga. May mga sariwang puting bulaklak sa paanan nito. Hindi ito mukhang napabayaan. Nabitawan niya ang kamay ni Elias at dahan-dahang lumapit. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang binabasa ang mga salitang nakaukit sa makinis na bato. Sinag, isang pangalan. Sa ilalim nito ay isang petsa, ang mismong araw kung kailan nangyari ang trahedya. Walang apelyido, isang pangalan lang. Isang pangalan na puno ng liwanag. Sinag, bulong ni Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa malamig na marmol. Tiyanang, napaluhod siya. Ang lahat ng emosyon na kanyang pinigilan, ang sakit, ang pangungulila, ang pagmamahal ng isang ina na hindi niya kailanman na iparamdam,
ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napahagulhol siya, hindi na dahil sa galit o pagsisisi, kundi dahil sa purong pagluluksa para sa isang buhay na ipinagkait sa kanya. Naramdaman niya ang paglapit ni Elias sa kanyang likuran. Dahan-dahan din itong lumuhod sa tabi niya, hindi nagsasalita. Hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat ng sakit. Ipinagawa ko to pagkatapos ng nangyari. Sabi ni Elias sa wakas, ang boses ay basag. Noong mga panahong yon, hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para bigyan siya ng karangalan ng isang lugar. Tumingala si Liwayway, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Bakit sinag? Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Elias. Dahil noong mga huling linggo, yon ang lagi mong sinasabi, na ang pakiramdam mo ay may daladala kang isang sinag ng araw sa loob mo, na siya ang iyong liwanag. Natigilan si Liwayway. Naaalala pala nito ang mga simpleng salitang binubulong niya sa kanyang sarili sa hardin noon. Naaalala pala ni Elias. 4 na taon, Liwayway. Pagpapatuloy nito. 4 na taon akong bumibisita rito. Buwan-buwan. 4 na taon kong kinakausap ang anak natin. 4 na taon akong humihingi ng tawad sa kanya. At sa'yo. Ang bigat ng revelasyong yon ay tumama kay Liwayway. Ang lalaking akala niya ay walang pakialam ay tahimik palang nagluluksa kasama niya sa magkaibang lugar sa loob ng napakahabang panahon. Akala ko, sa paggawa ko nito, sa pagbisita ko rito, mababawasan ang kasalanan ko. Umamin si Elias. Pero hindi. Dahil ang tunay na kasalanan ko ay hindi ko nagawang protektahan kayong dalawa. At yan ang pagsisisihan ko habang buhay. Dahan-dahan itong inabot ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang mga mata nito ay namumula na rin. Liwayway Solana, sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad at isang emosyong ngayon lang niya nakita mula rito. Purong pag-ibig. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot ko, isa itong kabaliwan, pero hindi ko na kayang itago. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha itong isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang singsing, simple lang, walang malaking diamante, isang manipis na piraso lang ng ginto. Hindi ko hinihiling na kalimutan natin ang nakaraan, dahil si Sinag ay palaging magiging parte natin. Sabi nito, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang hinihiling ko ay isang pagkakataong bumuo ng bagong kinabukasan kasama ka. Isang kinabukasan kung saan aalagaan natin ang alaala niya ng magkasama at kung saan mamahalin kita sa paraang dapat sana ay ginawa ko noon pa. Tumingin ito sa kanya. Ang puso nito ay nasa kanyang mga mata. Liwayway Solana, bigyan mo sana ako ng pagkakataong mahalin ka. Pakasalan mo ako. Ang mundo ay tumigil. Ang tanging naroon ay ang 2 pusong nagluluksa. Ang isang pangakong hindi nabigkas at ang isang tanong na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Tiningnan ni Liwayway ang singsing, pagkatapos ay ang puntod ni Sinag, at sa huli, ang mga mata ni Elias. Ang mga mata na dati niyang kinatakutan ay siya na ngayong kanlungan. Ang lalaking dati niyang kinamuhian ay siya na ngayong nag-aalok ng isang pag-ibig na kayang paghilumin ang pinakamalalim na sugat. Ang kanyang puso na akala niya'y tuluyan ng namatay ay muling tumibok. At sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango na sumisimbolo sa pagpapatawad. Isang tango na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Isang tango na nagsasabing, oo, handa na siyang sumikat muli. Isinuot ni Elias ang singsing sa kanyang daliri.
At doon, sa harap ng kanilang munting anghel, sa ilalim ng papalubog na araw, niyakap niya si Liwayway. Isang yakap na bumubura sa 4 na taon ng sakit at kalungkutan. Magkaahawak kamay nilang nilagyan ng isang bagong puting bulaklak ang puntod ni Sinag. At habang nakatayo sila roon, nakatingin sa papalapit na takip silim, alam nilang hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Isang bagong Liwayway. At dito nagtatapos ang kwento nina Liwayway at Elias. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa pagsama ninyo, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagkabog ng dibdib, at sa bawat pagsikat ng pag-asa sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang salaysay na ito, kasama ninyo akong naglakbay. Naramdaman ko ang bigat sa puso ni Liwayway, ang pagsisisi sa mga mata ni Elias, at ang init ng isang bagong umaga sa Sanhiraya. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may dalang sariling laban at sariling pangarap ng paghilom. Ito ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may nag-aabang na liwayway. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong handang samahan kang pulutin ang bawat basag na piraso at buuin itong muli ng may higit na katatagan. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang siyang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa isang tunay na bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Liwayway at Elias? May bahagi ba ng kanilang paglalakbay na sumalamin sa inyong sariling karanasan? Hinihintay ko ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon at isang yakap para sa manunulat na ito. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento.